Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Unang araw po ng Setyembre, mga kapatid, binabati ko po lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan na ito. Happy birthday po sa inyong lahat. Lahat po tayo may karanasan na paghahanda. At kapag may pinaghahandaan tayo, kadalasan o kailangan, tinitingnan natin yung mga detalye na kailangan nating paghandaan. Sa ating ebanghelyo ngayon, tayo po ay inaanyayahan ng Diyos na maghanda sa kanyang muling pagdating o sa araw ng ating kamatayan. Sapagkat kung makikita natin sa mga nakarang araw, tayo ay pinapaalahanan ng Diyos na walang nakakaalam sa araw ng muling pagbabalik ng Diyos o maski sa ating araw ng muling pagharap sa Diyos sa ating kamatayan. Kaya po nakapakahalaga ng paghahanda. Kung kahapon, mga kapatid, pinagnilayan natin na sa paghahanda natin, kailangan nating maging tapat, maging puno ng pananampalataya at maging mabuting mga katiwala ng Diyos. Sa ngayon, mga kapatid, binibigyan tayo ng ating Panginoong Hesukristo ng isang konkretong paghahanda sa kanyang muling pagdating o sa araw ng ating kamatayan, tayo ay maging handa. Gumamit ng talinhaga ang ating Panginoong Hesukristo, ang talinhaga ng 10 birhen. Ang 5 ay hangal, ang 5 ay mga marununong. At dito po sa ating talinhaga, ang 10 birhen, ang 10 dalaga ay naghihintay sa pagdating ng bridegroom, ng nobyo. At sa kanilang paghihintay, dahil matagal ang kanyang pagdating at hindi nila alam kung kailan o ang oras ng pagdating, sila ay naghihintay. Ang 5 hangal na dalaga ay hindi naging handa. May lampara, pero walang extra oil. Samantalang ang mga marunong na dalaga, nagdala ng extra oil. Ang bridegroom ay ang ating Panginoong Hesukristo at ang 10 dalaga ay sumasalamin sa mga sumusunod sa Panginoon, sa mga nakakilala sa ating Panginoon, ang mga disipulo. Pero hindi lahat ng mga sumusunod o nakakakilala sa Panginoon ay marunong. Kaya kailangan ng extra na langis o oil. At ang lampara na yan ay yung ating pananampalataya. At yung oil na yan ay ang ating mabuting gawa. Kaya mga kapatid, tinutulungan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo na sa ating paghahanda sa kanyang muling pagbabalik, kailangan natin ng lampara, ng liwanag ng ating pananampalataya. Ngunit hindi sapat na kilala natin ang Diyos. Nasabihin natin, kilala ko, alam ko ang Diyos, na mayroong Diyos. Pero kailangan ng langis. Kailangan natin magdala ng langis. At yung langis na yan ay yung mabuting gawa. Nangangahulugan na ang pananampalataya ay dapat isinasagawa, ay dapat ipinapakita sa mabuting gawa. Kaya po sa konkretong pamamaraan, tinutulungan tayo ng Panginoon ng paghahanda. At ang paghahanda natin, magkaroon ng lampara, ang kilalanin ng Diyos, ang gamitin ang pananampalataya natin bilang liwanag sa pagsunod, sa paghihintay sa Panginoon. Pero sa ating paghihintay sa Kanya, nangangahulugan din na kailangan natin ng extra langis. Ano po ito? Ang mabuting gawa, ang isabuhay kung ano man yung ating pananampalataya. Kaya napakasimple lamang po ng formula na tinuturo ng Diyos para sa atin, sa ating paghihintay, sa ating paghahanda, sa muli nating pagharap sa Kanya, sa araw ng kamatayan. Pananampalataya, simbolo ng lampara. Dagdagan natin ng extra na oil o langis. Ito yung mabuting gawa, equals 7. Ang paghahanda po natin, pananampalataya plus mabuting gawa equals 7. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.